Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Karene kung tawagin. Marami pong nagtatanong sa akin kung paano ako napasok sa ganitong sitwasyon, yung ako'y makapanggamot. Ang totoo niyan ay nagsimula po 'yan dahil po sa isang araw, ako po'y maraming nararamdaman na kakaiba, na sa aking palagay ito'y hindi pisikal na sakit. Ang akin pong palagay ay napaglalaruan ako ng may mga kaalaman na hindi maganda. Ang ginawa ko po ay nagpunta ako sa mga alam kong mga albularyo, naghanap po ako ng mga albularyo. Ang problema po, imbis na matulungan ako ng mga albularyo, nagkaroon po ng problema nga albularyo, namatay po yung mga gumagamot sa aking albularyo. 3 pong albularyo ang pinuntahan ko at 3 din po yung namatay. Hanggang sa kakaiba ko pong nararamdaman, may nanggamot po sa akin na 3 naman silang magkakasama. Nung ginamot po nila ako ng Biyernes, pagdating po ng Linggo, naligo ako, meron pong lumabas sa aking mga patay na langgam. Mahirap pong paniwalaan pero kitang-kita ko pong lumalabas ang mga patay na langgam sa aking katawan habang dumadaan ang tubig na aking pinapaligo. Sa kwenta ko po kung mga isang tabong patay na langgam na kulay itim ay meron po. Akala ko po'y gagaling po ako. Ang problema, nagkawatak-watak yung grupo ng 3 sa panggagamot. Nanlumo na po ako, akala ko po wala ng katapusan ang aking nararamdaman. Hanggang sa isang araw, pumasok sa bahay ko ang tinatawag na Santong Gapos. Si Jesus Christ po nakagapos. 1 taon po sa bahay ko. Araw-araw po wala akong ginawa kundi magdasal ng rosaryo sa Santong Gapos na si mahal na Jesucristo. Dumating po sa halos araw-araw ako nagdadasal, nakakadinig na po ako ng mensahe na ako po'y nagugulat, saan galing 'tong mensahe na ito? Ang nakakausap ko pong nagbibigay sa akin ng mensahe, yung pong sinasabi kong Santong Gapos. Hanggang sa pakiramdam ko po meron akong kakampi na siyang nagbibigay sa akin ng mga sistema kung paano ang aking gagawin. Hanggang sa umabot ang 1 taon, binaba na po siya sa bahay ko. Marami pong mga mensahe na nadinig ako sa mahal na Jesucristo. Mensahe na mga meron talagang tinatawag na himala. Magmula sa pagkain, magmula sa karon ng mahal na Jesucristo dahil po siya ipoprosesyon, hanggang sa paglakad po ng karo. Nakita ko po lahat ng himala at nadidinig ko ang kanyang mensahe. Sa madaling salita po, na pangalawang araw na siya'y bumaba sa aking bahay, pamamahay, isang araw, nagulat po ako dahil ang aking 2 braso ay biglang dumipa. Na nagtataka ako, sino 'to? Ano 'to? Tinatanong ko sa sarili ko, sino 'to? Hindi ko po mapigil ang aking braso. Dumipa po ako na parang nakapako, parang pinako ako sa krus, na nagtataka ako hindi ko mapigil ang aking 2 braso. Ano 'to? Sino 'to? Ang nadinig kong mensahe sa akin, ako ang Santong Gapos
pumapasok ako sa katawan mo. 2 beses po nangyari sa'kin yun, magkaiba ng araw. Nung naramdaman ko pong nasa katawan ko na ang mahal na Jesucristo, ang una kong ginamot ang aking sarili. Nung maramdaman ko po na bumubuti ang aking pakiramdam, ginamot ko po ang aking mga anak. Ang mga anak ko po ay nasasapian, ginugulo ng itim para 'wag akong tumutok sa pag-aaral base sa espirituwal. Hanggang sa ginamot ko rin po ang aking asawa, ang aking mga kapatid, hanggang dumating ang isang araw na ako'y nakaupo. May lumapit sa aking tao na sinabing masakit ang kanyang likod. Ang sinabi ko sa kanya, "Pakiramdaman mo 'to." Basta ako lang po dumidigay. Doon po nangyari na una kong ginamot yung taong lumapit sa'kin at nagulat siya na wala yung sakit ng kanyang likod. Doon na po nagsimula ang panibagong yugto ng aking buhay na ako po ay nakapanggagamot. Ako po ay isang negosyante dati. Tinamaan nga lang po ng pandemic, pero nagsimula po akong manggamot, 2015. Ngayon ho, habang tumatagal nararamdaman ko na lalong lumalakas yung spiritual power. Pero sa akin pong palagay, hindi po ako yung sinabi lang na ano ng itaas, na sugo ng itaas. Marami pong naging sugo ng itaas. Napakarami po niyan. Ang problema po, dumadaan po sa pagsubok, bumabagsak po imbis na sa puti, napupunta rin po sa itim. Parang pinagkaiba ho kay Noah na nagpalipad ng 2 kalapate, yung kanyang sugo, ang nakabalik lang ay isa. Yung isa naligaw at tumukha ng mga bulok na karne. Bumagsak sa pagsubok, kinapitan ng sumpa, naging itim na kung tawagin natin yun ang uwak. Kaya sa akin pong palagay, dahil po sa aking mga natulungan, marami pong lumalapit sa akin na, "Ka-Rene, bakit hindi mo ilagay sa YouTube?" Ako po'y hindi ko maisip din kung bakit, ako'y ganito lang at, kahit na tawag at ano lang, ayan nanggagamot ako maski ho sa telepono, video call. Pero marami akong mga nagamot na mas marami daw akong matutulungan kung makikilala ako sa buong mundo. Basta't pumayag ho sa akin ng itaas, gagawin ko dahil ito tinanggap ko ng maging misyon ko, ang makapanggamot, ang maging kalaban ng itim.